Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, bilang Pilipinong naiipit sa gulo sa Libya, labis ang pangamba para sa kanilang kaligtasan. Nakaraan may mga pagsabog tsaka may mga bata ng mga natatamaan dun. Voluntaryong paglilikas sa mga Pilipino sa Libya, inihahanda na ng DFA. Mahigit 56 na milyong pisong pondo inilaan ng gobyerno. Pilipinas dapat daw mag-sorry dahil sa pagpapadeport ng ilang Taiwanese nationals sa China, ayon sa presidente ng Taiwan. Pambansang kamauman ni Pacquiao may Twitter account na. Isang paraan para malabanan ang tukso sa pagkain at pagyoyosi, alamin. At ang kwento ng pagmamahalan sa gitna ng revolusyon ng 1986 People Power. Video na inyong napapanood ay kuha mismo sa Libya kung saan patuloy po ang mga protesta para igit ang pagbaba ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Dahil naasa magsasalita sa Libyan State Television anumang oras mula ngayon. At habang nangyayari yan, isang kamag-anak ng OFW sa Libya ang nagbigay alam sa GMA News na kasalukuyang nagtatago ang may 34 na Pilipino sa pinagtatrabahuan nilang hotel sa Tripoli. Takot silang lumabas matapos paputukan ang hotel kaninang hapon. Nakausap namin ang isa sa mga OFW na naipit sa naturang hotel. Kami po mga Pilipino dito sa Libya na yung pala na-track po sa hotel. Nangangailangan po kami ng tulong sa Philippine Embassy. Kasi po so far po kagabi, ang hotel na aming tinitiran ay niratrack po ng mga militar. Ayon naman po sa DFA, ngayon lang nila natanggap ang impormasyong ito. Agad nila itong bibigyan ng aksyon kapag nakatanggap na ng DFA ng ulat mula sa mga kaanak ng mga nasa hotel. Samantala, nangangamba ng ilang OFW na naiipit sa gulo sa Libya dahil sa patuloy na paglala ng sitwasyon doon. At maging ang kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas hindi na rin mapakali lalo pat paputol-putol ang linya ng komunikasyon. At live mula sa Maynila, saksi si James Velasquez. James. Yes, Igad, Vicky, dahil nga sa pangambandulot ng kaguluhan sa Libya, labis na nag-aalala ang mga kaanak dito sa Pilipinas sa mga Pinoy OFWs doon dahil pahirapan na ang komunikasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi mapakali ang mga kamag-anak ni Princess Dato Monteon, isang registered nurse na nagtatrabaho sa Hawaii General Hospital sa Libya. Hirap na hirap daw silang makakontak si Princess sa cellphone at kahit sa Facebook. Katunayan, noong February 16 pa siya huling nag-post ng status sa Facebook kung saan sinabi niyang miss na niya ang anak. Kaya naman laking tuwa ng pamilya na makatawag si Princess. Okay, siyempre, detention nga sila doon sa ospital, kaya umalis na sila doon. Baka mamaya nga naman doon unahin o ano. Ano naman daw ngayon, yung tawag dito, matahimik. Gusto ko naman makauwi. Tsaka yung katulad ng anak ko, natatakot to. Isang OFW naman mula Pangasinan na namamasukang maintenance crew sa isang kumpanya ng langis sa Libya ang nakachat ng GMA News. Tumanggi siyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan pero kwento niya, hindi lang daw simpleng riot ang nangyayari doon. Nung nakaraan may mga pagsabog tsaka may mga bata ng mga natatamaan dun. Wala man daw siya sa sentro ng kaguluhan, labis pa rin daw siyang nangangamba para sa kanyang kaligtasan. Wala nang biyahe ngayon eh. Pagka tumagal yung gulo nila dito, siyempre mahihirapan kami. Isa pa, yung mga papilis namin, wala dito, hindi namin hawak.
At Igan, Vicky, binuksan na nga ng Department of Foreign Affairs ang kanilang 24-hour hotline para sa mga kapamilya at kamag-anak ng mga OFW sa Libya. Tumawag lang daw sa hotline number 834-4580. Live mula sa Maynila, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Taglana na mahigit 56 na milyong pisong pondo ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga OFW sa Libya na nais nang bumalik sa bansa. Tinukoy na rin ng DFA ang mga maaaring daanan ng mga Pilipino para makalabas ng Libya. Saksi si Mark Salazar. Allahu Akbar! Allahu Akbar ya kawanin! Dahil sa paglala ng sitwasyon sa Libya, itinaas na ng DFA sa level 3 ang alert level doon. Ibig sabihin, lahat ng gustong bumalik ng Pilipinas ililikas na. Pinakakritikal ang sitwasyon sa Tripoli, Benghazi at Al-Baida, kung saan may mahigit 30,000 ang Pilipino. Kaya payo sa kanila ng Department of Foreign Affairs makipag-ugnayan sa embahada sa Tripoli kung saan ikakasa ang voluntary evacuation. If the company you are working with has decided to implement its own repatriation program, go with it. The embassy or your local coordinators in that area will also get in touch with you. Ang lahat ng lilipad dapat nang tumungong Tripoli dahil ang airport nito na lang ang bukas, kasunod ng pagsasara ng Benghazi Airport. Pero kung magsara ang Tripoli Airport, pwede raw magbiyahe mula Tripoli by land papuntang Tunisia. Ang mga taga Benghazi at Al-Baida naman pwedeng magbiyahe by land papunta sa Egypt. Sa huling ulat ng ating embahada sa Libya, wala pa namang Pilipinong nadadamay sa gulo roon. Pero para makasiguro, lilipad doon sa Biyernes si Vice President Jojomar Binay para i-monitor ang lagay ng mga Pilipino sa Libya. Susunod siya sa nauna ng delegasyon ng DFA. Aabot na raw sa $150,000 ang pondong inihahanda ng kagawaran para sa repatriation ayon sa DFA. Bukod pa yan sa mahigit 50 million pesos na magmumula naman sa Department of Labor and Employment. Pagtitiyak ng Labor Department, patuloy raw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga recruitment agency na may mga empleyado sa Libya. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tiniyak naman ng Department of Energy na walang epekto sa supply ng langis sa Pilipinas ang nangyayaring kaguluhan sa Libya. Pero muli pa ring nagmahal ang produktong petrolyo bunsod ng pagsipa ng presyo ng krudo sa international market. At live mula sa Pasig City, saksi si JP Soriano. JP? Bigay sinusunod na nga ang pagdating ng mga suki ng gasolinang ito kanina bago ang inaasahang pagkataas ng kanilang presyo mamayang hating gabi. Simula alas 12:01 mamayang madaling araw, 50 sentimos kada litro ang itataas ng Eastern Petroleum sa kanilang gas, diesel at kerosene. Kaya naman ang ilang motorista gaya ni Brian, nagmadaling umalis ng trabaho para pakargahan ang kanyang motorsiklo. Medyo nakamura pa kahit paano. Ang jeepney driver naman na si Jimmy, natunugan daw ang pagkataas kaya nagpagas na rin ngayon. Sa tansya niya, aabot to ng 300 pesos kada linggo ang madaragdag sa inilalaan niya para sa gasolina. Medyo malaking bagay yung matitipid na konti. Bakit? Biruin nyo, 50 centavos yung per liter. Pambili na ng bigas yun, pandagdag na. Nauna nang nagtaas ang presyo sa mga produktong petrolyo ang Petron kaninang tanghali. Kaninang umaga naman ang price hike ng Shell, Chevron at Total. Bagaman nag-umpisa na magbawas ang supply ng produktong petrolyo ang bansang Libya, ayon sa Department of Energy, wala pa raw itong epekto sa presyohan ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Hindi naman daw kasi Libya ang nagsusupply sa atin, kundi ang mga bansang Saudi Arabia, UAE, Oman at Iran. Ang pinaka-main route ng ating importations is through the Persian Gulf. As long as hindi involved yung ating supplier, and yung mayroong free flow of the cargos. Wala tayong problema. Vicky, at dahil nga sa nangyari pagtaas ng presyo na yan, ay kinontra ito ng ilang transport groups gaya ng Piston at asahan na raw nakakalampagin nilang ilang oil companies sa mga susunod na araw. Live mula sa Pasig City, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Trahedya naman sa New Zealand. Di bababa sa 6 na po ang patay sa malakas na lindol doon. Pero ayon sa ating embahada sa Wellington, wala pang naitatalang Pilipinong nasawi o nasaktan. Yan ay kahit isang taga Iloilo nagsabing may mga kaibigan daw siyang natrap sa guho roon. Narito ang report. Kagimbal-gimbal ang pinsalang tinamo ng Christchurch, New Zealand sa pagtama ng 6.3 magnitude na lindol. Mag-aalauna ng hapon kanina.
Wasak ang maraming gusali, kabilang ang simbahang ito. May mga nauwi pa sa sunog. Ang ilang gusali naman patuloy na gumuho kahit natapos na ang pagyanig. Nagkabitak-bitak naman ang maraming kalsada. Ilang sasakyan din ang nabagsakan sa pagguho. Hindi makapaniwala ang maraming residente sa sinapit na trahedya. Hindi ba kasi lubusang nakakabangon ng Christchurch sa 7.1 magnitude na lindol noong Setyembre? Pero kung walang nasawi sa lindol noong nakarang taon, sa pagkakataong ito, mahigit 6 na po ang binawian ng buhay sa pagyanig at inaasahang madaragdagan ito lalo't daan-daan pa ang pinaniniwala ang natrap sa mga guho. Sa mismong Christchurch, may tinatayang 2,000 Pilipino. Nakausap ng GMA News ang ilan nating kababayan doon. Okay naman, safe naman kami dito. Wala namang damage yung house namin. Actually, mas safe na mag-stay ka muna sa house kasi yung road hindi okay. Sa family ko sa Malolos, Bulacan, sa mother ko, sa inang ko, just relax lang sila, then huwag silang mag-worry, okay lang kami ng mga bata. Nung mga apo nila. Nag-tweet naman sa GMA News ang taga Iloilo na si Mark Barile. Humihingi siya ng tulong para sa mga kaibigan daw niyang natrap sa pagguho sa New Zealand na nakausap daw niya mismo sa telepono. Sumisigaw lang siya ng tulong at umiiyak. Tinatanong ko kung nasaan siya pero patuloy yung pagsigaw niya at umiiyak na sabi niya daw, tulong, tulong. Pero ang Department of Foreign Affairs wala pa raw namomonitor na Pilipinong nasaktan o namatay sa lindol. We're continuing to monitor the situation. Sana mapanatili ito. Para sa saksi, Lee Alves, nag-uulat. At sa iba pa ring balita, bigo si dating Senador Mar Rojas na mapawi ang galit ng Taiwan sa Pilipinas. Ang hinihingi pa rin ng Taiwan, mag-sorry ang Pilipinas matapos nitong ipa-deport ang 14 na Taiwanese nationals sa China. Saksi si Sandra Aguinaldo. Pinaramdam nila yung napaka-emosyonal na reaksyon nila dito sa kanilang pagtingin na nabastos yung kanilang bansa, yung kanilang nationality. Yan ang ipinambungad ni dating Senador Mar Rojas sa kanyang pagbabalik bansa matapos ng kaing-ayusin ng gusot sa relasyon ng bansa sa Taiwan. Sa isang oras na pulong kaninang umaga, inilabas ng presidente ng Taiwan ang sama ng loob kaugnay ng pagpapadeport natin sa China ng ilang Taiwanese na inaresto rito sa kasong swindling. 要为这件事情所犯的错误负起，并且表达歉意。我也要求特使先生将我的这个意思转达给贵国的艾奎诺总统。 Gayunman, hindi na ibigay ni Rojas ang sorry na hinihingi ng Taiwan. That matter has been brought to our attention by the minister, and that is something that is not in my mandate. Ilang beses nang sinabi ng Malacanang na hindi magsusori ang Pilipinas sa Taiwan na batay sa One China policy ay nananatiling probinsya ng China. As far as we are concerned, we have done the processes properly. Gayunman, umaasa ang Pilipinas na hindi mapagbubuntunan ang 70,000 kababayan nating nagtatrabaho sa Taiwan. Ayon kasi sa Labor Minister nilang si Wang Jushuan, pinag-aaralan ngayon ng Taiwan kung magpapatupad ng freeze hiring sa mga Pilipinong gustong magtrabaho roon. Ang pangunahing objective na mabantayan ang kapakanan ng ating mga OFWs doon ay naipaabot natin sa kanila at tinanggap naman po nila ito ng mabuti. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.